pahayag ni Congressman Rodante Marcoleta tungkol sa investigation sa Banban Mayor Alice Go, diretsuhan niyang sinabi na kung halimbawa daw may kasalanan ang mayor ng Banban as established by initial evidence, dalhin niyo na po sa piskalya. Pag piskalya po ang prosecution service ang meron pong talagang nausugin kung siya po'y may kasalanan. Hindi na po dapat na imbestigahan sa Senado sapagkat ang Senado hindi prosecution office. Lalong-lalo na hindi naman siya korte. Panoorin natin ang buong panayam kay Congressman Rodante Marcoleta. Kung halimbawa po, yung mayor ng Bamban may kasalanan talaga, as established by initial evidence, di ba? Opo. Ay, kinakailangan po dali na po nyo sa piskalya. Ito po, ang Sampahan ng piskalya kaso. po, ang National Prosecution Service, ang meron pong talagang tungkulin na usigin kung siya po'y may kasalanan. Opo. Hindi na po dapat na imbestigahan po sa Senado sapagkat ang Senado hindi po prosecution office. Lalong-lalo po hindi naman siya korte. Opo. So ang mangyayari dyan po, napakaraming panahon at salapi at resources ng gobyerno ang ginagamit natin, ba't hindi mo ipamahala sa isang opisina ng kanyang tungkulin ay mang-usig Opo. ng kahit sino? No one is above the law, sabi nila. Usigin ang lahat ng usigin, pero dumaan ka sa hensyang may kinalaman tungkol dyan. Yun. Ang ibig ko sabihin, tingnan po ninyo. Kung ano-ano na lang po yung, hindi ko po sinasabi na wala kayong karapatan na magtanong o maggumawa ng isang legislative inquiry. Ngunit, yung pong paraan at saka yung nature po ng pagtatanong, wala na pong kinalaman doon sa resolusyon na inihain mismo nila. Ayun. Bakit ba nangyayari sa Senado yung, di ba, nagpapalitan ng leader, mayroon nung inaalis, may pinapalit, ano bang dapat na aral dito na maunawaan ng, simpleng mamamayan, gaya po namin nila, ang tagapanood natin ay tinatanong din po itong mga bagay na ito kung bakit ba ito nangyayari sa dalawang kapulungan ng Kongreso at ito po pinakahuli ay ang Senado. Bakit sa akin mo pa naman itatanong yan? Si Nelson lang kaya mong sagutin. Hindi po kayo, at least kayo. Wisdom ang kailangan natin Kasi kayo kung nandyan talaga kayo di Ibig ba? mo sabihin wala ka man lang 50% lang yung sa inyo. Yung 100 sa inyo, 100%. O di sabihin mo muna yung 50%. Tapos dadagdagan ko na lang ng 20%. Kung ang pag-uusapan siguro, chess kong may meron kami, may kukontribute. Opo. Hindi kasi siguro napapansin ng mga kababayan natin, baka iniisip nila na pangkaraniwan na lang na nangyayari yan. Opo. Isang bagay na huwag na nating ikabahala. Nangyayari talaga yan. Di ba? Pero baka ang hindi nila naiisip, nangyayari ngayon. Pero anong aral ang pwede nating makita doon? Bakit nga nangyayari yun? Kasi conforme sa panahon Halimbawa, kailan ba nagpalitan sa Senado, Nelson? Last Monday lang. 2 Mondays ago. 2 weeks ago. 2 Mondays ago. Yes po. Ang dami-dami pang mga espekulasyon na lumabas. Kasi hindi kasi sinunod yung utos ni ganito na ganito. Sapagkat may dinidinig na ganyan at ganyan. Pero ang isa sa siguro, ang isa sa aspeto na dapat nating makita, yung proseso kung paano papalitan. Kasi kapag hindi ka nakakuha ng sapat na bilang, wala. Kahit na maghapon o magdamag kayong nag-uusap, o kaya umabot pa ng 3 linggo yung pinag-uusapan, pero hindi kayo makakuha ng bilang, walang mangyayari. Ang tanong dito, ano ba yung nag-trigger? Ayun nga. Kasi ako sa pagkakaalam ko, walang makukuha, walang makukuhang sapat na bilang para palitan si Senator Mig Zubiri. Kaya pala sabi niya, Sabado pala kayo, nag-usap-usap kami sa lahat ng mga nakausap ko niya, nasa likod mo kami, hindi kami magtataksil sa'yo. Sabado daw po ng gabi, pinag-usapan niya. Pero eventually, merong 15 na sumuporta. Yan, Pero ang hindi napapansin ng mga kababayan natin, 6 doon sa 15 ay nasa larangan ng entertainment. Diba? Entertainment sa para movie industry. Basta entertainment industry. Pangkaraniwan na siguro, movie. Movie industry, movie and television industry. Opo. Ngayon, bakit natin pwedeng isangkot yung sektor na yon? Nga naman, baka isipin nila. Kasi kung halimbawa, nandun kayo sa entertainment, ibig sabihin, nagkakaisa kayong diwa kasi iisa ang dugo ninyo. Ngayon, kung mo ba nagkakaisang diwa kayo, puro kayo
doon halimbawa nakapokus ang inyong nakaraang buhay, hindi ba kayo kinakailangang humiwalay sa isa't isa kung ang pag-uusapan naman ay yung pagpapalit? Kasi ang dapat na titingnan mo, kailangan ba nating palitan ito? Opo, oo naman. Oo. Hindi. Tayo kanya, ano man ang mangyari, huwag na nating titingnan ng katwiran, basta tayo, magkakasama tayo rito. Ang ibig sabihin nito, nakakatakot naman yun na kung kayo ay identified sa isang sektor lang. Sa isang industriya, Magkakapalitan, wala mang isa o dalawa sa inyo ang kumontra. Dahil kayo nasa entertainment. Anong ibig sabihin nito? Pag nandun kayo sa entertainment, di ba nyo ganap na naisip na ang president ang pinag-uusapan dito? Ang institution ninyo ang pinag-uusapan. Okay. Basta nyo na lang ba pinalitan? Pero may nagsasabi rito. Kasi hindi niya pinayagan yung isa na mag-attend na through online. Opo. Alam naman niya kanyang na-accidente ako, hindi ako makalakad, ganito, ganyan. Naka-cast na ngayon pa ako niya. Ano ating pinupunto rito? Dapat sana i-disregard mo kung anong sektor ka. Ang tingnan mo yung lalim ng pangangailangan. Pero sa tingin nyo, kung naging factor talaga yung sektor na yun? Anim yun eh. Okay. Anim yun eh. Kung halimbawa, labing lima, alisin mo yung anim, siyam. Hindi mo matitinag yun. Hindi maalis nga naman. Kaya titingnan natin yung lalim. Yung lalim. Opo. Siguro, kung halimbawa, hindi lahat anim. Halimbawa, dalawa lang yung nasa puting tabing. Opo. Baka hindi nagkapalitan. Okay. Ibig sabihin, kilatisin natin yung kalidad. At tingnan natin, ano ba yung layunin? Opo. Hindi ba? Hindi ba kinakailangan nating panagutan? Tayo ay isang independent institution. Ipagtanggol natin. Ano bang kasalanan nito? Ba't natin papalitan? Ano bang pagkukulang nito? Ba't natin papalitan? Ibig sabihin, kilatisin mo, lalo na ina-address siguro natin yung mga ating mga botante siguro. Ano? Opo, oo. Kasi sa gusto ay boboto na naman kayo ng mga... Sa nalalapit na eleksyon, oo naman. Wala na isang taon, ano? Almost, isang taon, ano? May 12 ang eleksyon susunod eh. Isang taon mula ngayon. Opo, Kayo po ay boboto na naman ng... 12 senador. Opo. Naalala ko kasi, Nelson, nung ako ay nandun ako sa municipality ng Sigma. Doon sa probinsya ng Capiz. Okay, opo. May dala-dala tayong konting gamot kasi napansin namin doon na malayo ang ospital at maraming matatanda talagang hindi pa nakakatigim ng x-ray. Opo. Kailangan dala-dala na yung medical van. May x-ray machine. X-ray, tsaka yung mga laboratorio. Mga ano lang naman eh. Opo. Inabot din ng alas 8 ng gabi yung medical mission doon dyan sapagkat matyaga na luminya yung mga kababayan natin. Opo. Tapos nung pinagsalita nila ako ng konti, ayoko na sana magsalita dahil medical mission lang naman yun. Opo. Sige po kanya, ganito na lang ang gawin natin. Kukwento ko na lamang po kung bakit kami narito. Pasensyahan nyo na po itong daladala namin. Nakita nyo naman po, hindi naman namin maseservisyo ang lahat. Lahat ng may pangangailangan. Pero mabuti na lamang po yung may madala naman kami. Kahit ano lang. Oo naman, malaking bagay na po yun. Kaysa naman po na kami pupunta lang dito, magkikindatan lang po tayo. Diba? So natutuwa naman sila. Kwentuhan lang eh. Opo. Parang town hall meeting lang. Sabi ko sa kanila, sa totoo lang, sabi ko, hindi dapat ganito yung nagiging kalagayan sana natin. Ang totoo niyan, ang adhikain ko yung makita ko kayo na kayo mismo kaya nyo nang bumili ng sarili nyong gamot. Opo naman. Hindi na yung... Umaasa lang sila. Umaasa. Maganda rin yung umasa sa iba. Ngunit mas maganda po ang kalagayan kung kayo po'y kaya nyo nang bumili ng gamot nyo, kaya nyo nang magpunta sa klinik ng kayo lang, lalo na yung sa ospital. Opo. Oo. Kaya po sa susunod, sabi ko, pagka kayo po'y mamimili po ng mga bubutuhin nyo, lalo na po yung mga senador, piliin nyo na po mabuti. Kasi sila po yung merong kapangyarihan para ito pong problema natin ay mairaos po natin. Sila po talaga ang national leaders na babalikat yan, katulong po ng Pangulo ng Pilipinas. Tama naman po. Kaya po, ang aking may papayo sa inyo, pakapiliin nyo na po. Piliin nyo na po talaga. Kagaya po yung unang nagsalita rito, nagbigay po siya ng halimbawa. Pagkakanya, ikaw ba ay magpapa-install ng elektrisidad? Ang hahanapin mo ba kanya yung musikero? Ay, mali naman. Kapag ikaw naman ay kukuha magpapagawa ng kalsada. Oo.
kukuha ka ba ng isang Kusinero. kusinero? Ang ibig ko po sabihin, sabi niya, Oo. kukuha po kayo yung akma doon sa trabahong gagawin niya o ipagagawa ninyo sapagkat importante po yun. Tama naman po yun. Oo. Ngayon, ano natin sa pinag-uusapan natin, miski ka ako sa pagpapalitan at pagbibigay ng karampatang aksyon para ang isang independent body katulad ng Senado, Opo. ma-arouse nila yung kanilang gawain nang wala ng ganitong pagpapalitan na ang opo. president halimbawa ay hindi maganda para sa paningin ng ating mga kababayan. Aha. Di ba? Kasi tatanong nila, ano bang ginawa nung isa? Ano Oo. bang mali? Hindi ba? Wala namang paliwanag doon. Oo nga naman. Nasasangkot lahat tuloy ang mga, hindi kasi ganito, tsaka spekulasyon lahat yun. Totoo po. Pero ang kailangan mo isang matatag at isang mapagbabasihan, isang magkaroon ng batayan Oo. na ang trabaho nila talaga ay para lamang doon sa mga problema ng ating bansa. Ayun. Isipin mo naman, Jen, Opo. Nelson, napansin din nila bakit ang kailangan lang naman pala usigin mo pala yung mayor ng Bamban? Sabi gano'n. Opo. Kaninang umaga tinanong sa akin yun. Ganun po. Kailangan po ba yun? Sabi ng gano'n. Siguro, medyo nakikinig din siguro sa mga usapin na nangyayari sa... Tsaka viral lagi sa social media Oo. po. Ngayon po. Ang totoo po, kung ako po sasagutin ko po, ganito kakunta niyan. Kung halimbawa po, yung mayor ng Bamban may kasalanan talaga, as established by initial evidence, di ba? Opo, opo. Ay, kinakailangan po dali na po nyo sa piskalya. Yan. Ito po, Sampahan ang na ng piskalya kaso. po, ang National Prosecution Service, ang meron pong talagang tungkulin na usigin kung siya po'y may kasalanan. Opo. Hindi na po dapat na-investigan po sa Senado sapagkat ang Senado hindi po prosecution office. Lalong-lalo po hindi naman siya korte. Opo. So ang mangyayari dyan po, napakaraming panahon at salapi at resources ng gobyerno ang ginagamit natin, ba't hindi mo ipamahala sa isang opisina ng kanyang tungkulin ay mang-usig Opo. ng kahit sino? No one is above the law, sabi nila. Usigin ang lahat ng usigin, pero dumaan ka sa ahensyang may kinalaman tungkol dyan. Ayun. Ang ibig ko sabihin, tingnan po ninyo. Kung ano-ano na lang po yung, hindi ko po sinasabi na wala kayong karapatan na magtanong o maggumawa ng isang legislative inquiry. Ngunit, yung pong paraan at saka yung nature po ng pagtatanong, wala na pong kinalaman doon sa resolusyon na inihain mismo nila. Ayun, opo. Yun, so ganyan kong pinapaliwanag dyan. Oho. Nako, pero sabi nila kasi kung may mukhang, lumalabas din naman sa social media, Nelson, di ba? Nakita natin na, una, yun nga ang sinasabing nangyari kay Senador Bong Revilla na yung kanyang paa, ayaw payagan. Pero meron pa rin daw ng mga malalalim na kadahilanan na sinasabing, bakit ito sa ganito, mas malaki ang pondo na nakuha, ito sa ganito, maliit lang. May mga ganun pa rin daw po mga issue ko. Yun na nga. No. So, ang speculation ay mas malalim, mas maraming speculation kesa sa tunay na dahilan kung ba't sila Yun. nagpalitan. Oho. Ang ibig ko sabihin, sana magpalitan kayo, ngunit transparent, alam ng mga mamamayan sapagkat karapatan nilang malaman Oho. Hindi yung basta na lang kayo nagpalitan, kayo na lang nagbubulungan, Oho. sa lahat meron namang kinalaman ng mamamayan. Oho. At palagay ko, karapatan nilang malaman nila ang tunay na pangyayari. Ngayon kong mukhang pagka tinanong yung mga senador, tikom na ang bibig, Nelson, di ba? Wala nang gusto magsalita kung bakit pa hindi. Hindi nga sila makakain. Ito pa, ang isa pang epekto nun. Magkakaibigan naman yan. Pero sa nangyari na yan, makikita mo na yung dating pagsasamahan nila, Nagkalamat na. nagkalamat, Opo. maaaring maibalik siguro, pero hindi na yung dati. Masakit yung salita ng isa. Binackstab siya, sinaksak sa likod. Sa likod, Oo, di ba? Kapag ang salita mo'y ganun na, talagang walang kasimpait ang nangyari Ay, sa'yo. opo naman. Sinaksak mo ako sa likod. Sa likuran, Kasi yung sinaksak ka ng harapan Mortal Kombat yun Ibig Opo. sabihin, binigyan ka niya ng pagkatanan, nakaharap ka Opo, baka Di ba? makalaban, makadepensa ka pa. Makadepensa ka, pero yung nakatalikod ka. Oho. Parang kung ano yan, yung napapanood ko rin nung sa pelikula ko. Yung mga romance, nung panahon nila, di ba? Yung mga senador, ganyan, saksakan din. Harapan nga Pero lang. gladiators yun. Nagkakaharapan. Pareho yung armas na dala nila. Meron silang tsansa na maglaban talaga ng parehas. May pagtanggol Yun ang naman maganda. tayo. Wala naman talikuran doon. Hindi naman yung paglabas ng isa, pinana na lang sa likod. Hindi naman pwede yun. Kaya ang statement kayo ng Senador Migs, 3 linggo aja ako magbabakasyon. Paano
Bahala kayo dyan. Bahala kayo dyan. Ako ay magpapahinga sa mga backstabber. Mga nanaksak sa aking likuran. Bakasyon naman namin talaga. Gasos naman talaga. Kaya kailangan daw po. Alam niyo po, isa ang kinatuwa ko nito. Alam niyo kung bakit? Nason, at least ang naging majority leader ngayon ng Senado, Senador Francis Tolentino. Ayun. Natanggal ko yung isa, yung naging nagluhulo pa sa'yo. Ay, nako. Ikaw na naman Baka pagdibigtaan na naman si Kong na siya may sabi niya. Abay, narinig naman na kung sino nagsabi. Hindi naman ako. Di ba? Opo. Sa kabilang banda yun, ilang kinatuwa ko sa bagay na yun. Pero napalitan naman siya. Ang pumalit naman, sino? Opo. Sino pumalit? Hindi, ano naman yung, sino naman ang pumalit kay, sa aking kumare na si Senador Loren Legarda? Pro tempore. Senate President, Senador Jinggoy Estrada. Ayun. Dati na po niyang pwesto ata yun Yun talaga ata tinatanggal ni Senador Jinggoy Maging Senate President pro tempore. Pero sinasabi ko sa iyo, kapag ikaw ay Senate President pro tempore, Opo. ang katumbas niyan sa House of Representatives, Deputy Speaker Ano ba yan ang katumbas niya? Okay. Ikaw ang pangalawang pinakamataas ang tungkulin sa Senado. Yun sinasabi ko sa iyo kanina. Opo. Di ba? Kaya kinakailangan hindi mo kasi malalaman kung sino may ilalagay doon at kung paano ka nailagay. So dapat may kasapatan ka lahat. Yung katangian na kinakailangan para sa isang tungkulin na iniatang sa iyo. Dapat nakahanda ka sa lahat ng pagkakataon. Ako at least ngayon ko lang na-realize na na talaga may factor pala yung pinanggalingang industriya nila. Sabihin yung common nila ay yun ang sinasabi ko nga sa iyo Ngayon, kaya sinasabi natin kanina, yung ating background, ang butante kinakailangan mamili sila talaga. Malalim din ang pag-isip. Hindi yung halimbawa, iboboto mo galing lahat doon sa sektor na yon. Teka muna, baka yung sektor yung kanilang titindigan, yun ang kanila lamang bibigyan ng atensyon. Yung pangkalahatang reputasyon ng institusyon na kanilang kinabibilangan, yun ang dapat nabigyan ng lalong mahalagang pagkonsiderasyon. Hindi ba? Tama. Tsaka hindi nyo rin may pipikit ang ating mga mata na ang butihing may bahay ni Senator Chis Escudero ay nasa industriya din ng entertainment. Di ba? Hindi mo itatanong kung sino yung 6 doon sa 15. Oo nga po pala. Sino ba yung 6? Si Nelson. Kanina pa ako binunggulungan nito Kung kanya 4 lang sabi niya ganun. Bilangin natin. Bong Revilla. Okay. Entertainment. Si Jinggoy Estrada. Lito Lapid ba nandun? Wala. Sa 15. Sino ba lumabas na 15 pumirma? Ayun nga sila. Hindi, pabayaan mo na yung 15. 6 doon ka ako. Nasa Lito Lapid. Lito Lapid. Okay. So 3 na. Artista dyan. Grace po. Hindi, nasabi mo na si Robin. Yun to. Pang-5 po yung Robin Padilla. Opo. 2 pa. Yun nga po. Grace po. Tapos, kontrato, hindi raw... Parang hindi ba hindi ba naging artista? Naging artista. Anong alam ko, si Fernando po, ang artista. Saka Susan Roses, yung kanya. Si FPJ, hindi tayo magdidebate riyan. Sapagkat ako, grade 5 pa lang ako, pinapanood ko na si FPJ. Ako po naman, Kaya lang, Senator Grace po, baka hindi nyo alam. Ako kasi nagre-research ako. Parang hindi ko naalala naging artista yan, Kong. Hindi. Kung napanood nyo yung pelikulang Durugin Mo si Totoy Bato. Opo. Fernando po Jr. Siya yung anak ni Paquito Diaz. Ganun. Di ba? Artista rin. Durugin mo. Durugin mo si Totoy Bato. Pagkatapos doon sa Dugo ng Bayan, Street Child, si Senator Grace po. Sa mga tweet, pwede nating ilinya siya na... Nasa industriya din ng ako naman, wala pa naman akong pelikulang nagawa, kahit isa. Durugin mo ang mga bato, baka gusto kong gawin. Kaya lang, baka wala namang manood Hindi, saan ba diba? Sino pa, 5 pa lang. Hindi, meron pa po yung lumuha ang bato. Yung lagi din daw artista yun Totoy Bato. Hindi totoo yun. Walang luha ang bato. So, sino pang 6? Nasabi natin, Robin Padilla, Bong Revilla, Jinggoy Estrada. Entertainment na sinasabi ko. Yung mga figure, mga TV. Senator, Rapi Tulfo. Siguro pwedeng magano doon sapagkat milyon-milyon ng yan, di ba? So, klasifikado rin. So, sa genre ng entertainment and TV personality, kwalipikado siya doon. So, yung 6 na yun, ang sumuporta kay Senator Chis Escudero para palitan si former Senate President Mig Zubiri. Ayun. So nakita mo galing sa isang sektor na sila lang ang nagkakaalaman. Ngayon, ang tanong,
Hindi natin pwedeng bigyan ng konklusyon. Mabuti ba yung pagkakapalit? Wala tayong karapatan para isaalang-alang natin kung alino mabuti yun o hindi, di ba? Ang sinasabi lang natin, magagamit ang isang sektor na pinanggalingan talagang isang batayan para magpalitan ng ng Senate President. Paano kung dumami yan? Yun ang ako, no? Halimbawa, 24 senators. Pagkatapos umabot sila sa 15. Sino makapagsasabi? 15 nasa entertainment industry, no? Di ba? At marami pang kasi may mga babalik pa nga na mga Kaya nga, balita na. Kaya nga, kapag yung ating butante ay palaging ganun ang gusto nila, wala tayong magagawa doon. Di ba? Kasi mayroon silang name recall ko, ilang bentahe kapag nasa entertainment industry. Malaki ang bentahan nun. Ay, opo. Sapagkat yung tinatawag nilang awareness ay mapanghahawakan nila. Lamang sila ron. Hindi itatanong kasi ng butante, yung pangkaraniwang butante, hindi niya itatanong, anong gagawin nito? Anong magagawa nito? Ano bang nagawa na nito? Hindi ganun eh. Opo. Gusto ko ito. Kilala ko ito. Siga ito sa pelikula, sikat ito sa ano. Bakit meron na tayong senador dyan? Parang halos hindi ko na rin nagsalita eh. Tuwan-tuwa ako pagka may nagsasalita yun eh. Pero nagkasalita lang ata yun tuwing katapusan tsaka simula ng Senado. Hanggang ngayon, wala pa rin. Well, again, sabi nyo nga, bigyan natin ng emphasis, kung ano man ang resulta ng pagpapalitan, mabuti man o masama, hindi natin masasabi yan ngayon. Pero yung resulta ng mga pwede mo nang, hindi, mamaya pa yung resulta. Box Populi. Basa na po kami ng mga reaksyon. May kinalaman sa ating Box Populi. Sabi ng ating caller, oo, kasi kapayapaan ang kailangan natin. Yung Jesse ng Pasay. Facebook naman tayo, opo, dapat lang going on natin ng Jeddah, Saudi Arabia. Opo naman, Raymond Coronado Sr. Opo, dapat lang para sa ikabubuti ng lahat, Noy may lakap ng tondo. Opo, Jocelyn Belhira. YouTube naman po tayo. Opo, Eliseo Zeyon ng Wanchay, Hong Kong. Oo, Free Ride PH. Opo, kapayapaan ang dapat maghari. Edelberto Bahe ng Hong Kong.